Nagkasa ng pagdinig ang Senado ukol sa mga problema sa sektor ng edukasyon gaya ng kakulangan sa classrooms. Ayon sa mga senador, bukod sa malaking gasto sa konstruksyon, ay tad-tad pa ito ng delays kung hindi man tuluyang natetenga ang mga proyekto. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. 40,000 na karagdagang classrooms ang plano ipatayo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buong bansa bago matapos ang kanyang administrasyon. Ayon sa Congressional Commission on Education, kulang pa ito, lalo't ayon sa Department of Education o DepEd ay higit 165,000 classrooms ang kinakailangan pero napakabagal ang konstruksyon. The construction of classrooms extends for about 10 years, that there are funds that cross over more than 5 years and the construction is still ongoing. Pinakakulang ang classroom sa Region 4A, sinundan ng National Capital Region, BARM, Region 3, Region 7 at iba pa, dahilan para magsagawa ng multiple shift ang ilan sa kanilang klase. This is kinder to grade 3 students. Yung kinder student po, dahil sa kakulangan ng classroom, 5:45 kailangan nasa classroom na nag-aaral. Kaya't para kay Senador Bam Aquino, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, parang di naman tama na may surplus ng kondo sa Metro Manila o napakabilis sa paggawa ng kasino o nung panahon ng Pogo, pero hanggang ngayon kulang-kulang pa rin ang classroom sa buong bansa. Depensa ng DepEd, may ilang proyekto sila katuwang ang Department of Public Works and Highways o DPWH pero aminadong may delays. Given the limited absorption due to delays in funding release, sometimes the target dates have been extended or the construction has slowed down. Lagpas 3 million pesos ang halaga ng dalawang palapag na school building na may 10 classrooms na gawa ng DepEd at DPWH. Kumpara sa public-private partnerships ng ilang local government units na nasa 2 million pesos lamang para sa mas malaking school building. Can you finish that in a 3-story, 15 classroom in 5 months or 4 months? Hindi naman pinalagpas si Senador Raffy Tulfo ang DepEd dahil sa kakulangan sa pasilidad sa ilang mga paaralan gaya ng comfort room o CR. Sa Quezon City, 4 floors ata yun, bawat floor walang toilet at yung toilet hiwalay, ang layo. Ba't ganon? Pinaparusahan yung mga estudyante. Paliwanag ng DepEd, kulang kasi sa space sa ilang paaralan. Dahil dito, napipilitan ani Tulfo ang ilang Parent-Teacher Association na magambagan para sa ilang proyektong dapat ay DepEd ang gumagawa. Ayon sa Senate Committee, bubuo ng Technical Working Group para tugunan ang dekad-dekada ng problemang ito sa sektor ng edukasyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.